before we start, may Bisaya lines sa story na ito. So, may Tagalog translation sa screen. Alright, here we go. Common friends ang dahilan ng pagkikilala ni na Aljon at Alexa. Noong unay, naging kumpulan lamang sila ng tukso. Dahil sa kanilang mga barkada, ay sila lamang ang walang mga pares. Kaya, nang magkataon na sumama si Aljon sa trip ng mga barkada ni Alexa, ay doon niya na nakilala ang dalaga. Na love at first sight siya dito. At dahil kilalang man of few words, ay lumabas ang pagiging torpe ni Aljon na siyang malaking kaibahan naman kay Alexa dahil madaldal ito at suplada. Minsan na rin silang nagkaaway at talagang nasabi pa ni Alexa na hindi si Aljon ang mga tipo niya sa isang lalaki dahil para daw itong buntot lang at hindi marunong magsalita. Ayaw niya rin daw makipagrelasyon sa isang lalaking parang kahit babi-bibubo ay hindi nito alam. Ngunit para bang kinain lamang din ng dalaga ang lahat ng sinabi niya dahil nang magkaroon ng lakas ng loob si Aljon at formal siyang ligawan ay hindi na rin siya nakaimik at hinayaan na lamang niya itong ligawan siya. Nang makagraduate naman si Alexa sa kursong secondary education at si Aljon na may criminology ay doon niya na ito sinagot. Parehas silang nakapasa sa exams nila at naging ganap ng guro at pulis. Ngayon, 3 taon na din ang kanilang relasyon at masasabi man nilang hindi perpekto ang kanilang pagsasama pero masaya sila. Hey, Reyes, maaga kaya tangalis ngayon. Hindi ka ba sasama sa amin? Mag-chill kami doon sa bagong open na bar. Sambit pa ng isa sa kasamahan niyang pulis na si Sarah. Pasensya na Sarah. Hindi rin naman ako papayagan ng girlfriend ko. Isa pa, nangako akong susunduin ko siya ngayon. Nox, girlfriend mo pa lang naman yan, Reyes. May sarili ka namang desisyon eh. Huwag mong hayaang kontrolin kanyang girlfriend mo. Pasensya na ulit Sarah, pero nirerespeto ko kasi si Alexa at ayaw kong mag-away kami. Sa susunod na lang siguro. Subukan ko rin siyang sabihan at baka sasama siya. Naku, sige na pare, sunduin mo na si Alexa. Okay lang kami, sa susunod na lang. Saad din ng kaibigan at katrabaho niyang si Rico. Tumango naman agad si Aljon kaya sinamahan na siya ni Rico palabas. Ay naku, wag mo nang isipin yung sinabi ni Sarah. May balak lang yun, ang sirain kayong dalawa ni Alexa. Alam mo naman dati pa diba, napatay yan sa'yo. Pero pare, nagkakahiya kasing tumanggi eh, lalo na't magkakasama kayong lahat, tapos ako lang ang wala. Okay lang yan. Ako na ang bahalang magpaintindi sa kanila kung bakit hindi ka makakasama. Kaysa naman mag-away kayo ni Alexa, diba? Tsaka pare, hindi ba't ngayon ka na magpo-propose sa kanya? Ready na ba ang sing-sing natin dyan? Oh yeah, ready na pare. Sistema ko na lang ang hindi. Buong araw akong kabado sa hindi ko maintindihan dahilan eh. Ay, ganoon talaga kapag magpo-propose. Ha? Bakit? Nakapag-propose ka na ba? Tips naman dyan oh. Naku, paano ko magpo-propose? Wala nga akong jowa. Isa pa, wala akong tips sa iyo, pero may ibibigay ako. Dali-dali namang dinukot ni Rico ang bagay na ibibigay niya sa kaibigan mula sa kanyang bulsa. Natawa pa ng bahagya si Aljon dahil isang maliit na rosaryo ang naroon. O iyan, habang nasa biyahe ka, sambitin mo na ang ama namin ng 30 beses. Para naman bigyan ka ng kalinawan dyan sa utak mo. Sira ka talaga. Pero salamat dito ha. Okay, sige, aalis na ako. Paalam niyang muli dito, saka umalis. Pagdating sa eskwelahan kung saan nagtuturo ang nobyang si Alexa, ay saktong kakalabas lamang din ito ng gate. Kaya agad na rin siyang bumaba sa kaniyang motor
at sinalubong ng halik ang dalaga. Na-late ba ako, love? Tanong niya pa sa nobya. Oh, hi love. No, saktong-sakto lang ang dating mo. Word nga ako dahil nalobat ako at di nakita na text na medyo malilate ako ng labas dahil may tinatapos pa ako. Oh, okay lang yun. Natagalan din ako kasi niyaya pa ako ng mga kasamahan ko na gumimik. Doon daw sa may bagong bukas na bar. Oh, so sasama ka? Papayag ka ba? Ha? Ano sa tingin mo? Papayag kaya ako, Aljon? Ayan ka na naman Kinakabahan talaga ako kapag tinatawag mo ako sa pangalan ko Nagiging dragon ka na naman. Chill na. Hindi naman ako sasama dahil alam kong hindi ka papayag. Isa pa, nangako ko sa'yo na susunduin kita ngayon. May date tayo, diba? Oo na. Okay, tara na at medyo kumakalam na rin ang sikmura ko. Nagpunta lamang sila sa isang malapit na restaurant saka kumain. Iyon lamang kasi ang naiisip ni Aljo na paraan para isagawa ang proposal niya para sa nobya. Ngunit habang sila ay kumakain ay doon na napansin ng binata na para bang may iniindang problema si Alexa na agaran niya rin namang tinanong. Are you okay? What's wrong? Wala. Worried lang ako dahil baka iniisip mo na masyado akong istrikto pagdating sa iyo. At baka rin isipin ng mga kasamahan mo na ipinagdadamot kita sa kanila. Yun lang ba ang inaalala mo ng ilang oras, love? I said, don't worry about it. Isa pa, nandoon naman si Rico. Sabi niya, siya na ang bahalang mag-explain sa iba naming kasamahan kung bakit hindi ako makakasama. Are you sure? Of course. Oh, nandito na pala ang dessert. Alright, let's eat. Ngumiti lang si Alexa at kinain na ang chocolate ice cream na pinili niya. Ilang sandali pa'y ganoon na nga ang pangungunot ng kanyang noo nang bigla siyang may makaing matigas. Aw, ano ba to? Oh, why? What's wrong, love? May nakain ka ba? Yeah. Pero baka manilang to. Lolonokin ko na lang. No. I mean, yes. No. Yes? No? Ano ba talaga? Wag. Baka kakaiba yan. Kunin mo. Nalilito man pero sinunod na rin ni Alexa ang sinabi ng nobyo. At dooy isang singsing ang kanyang nakita. Pero imbis na mabigla ay natawa lamang ang dalaga. Love, what's funny? Oh, wala. Mukhang alam ko na kasi kung ano ang susunod na mangyayari. Pero bago kita sagutin ng yes, may tanong muna ako. Oh, ano yun? Okay, makinig ka. Kapag nag-yes ako sa iyo ngayong gabi, ibig sabihin wala nang bawian. Kung ano man ang mga susunod na mangyayari, ay hindi mo na matatakasan. Handa ka ba? Ha? Naku, parang nakakatakot naman yan. Parang pagbabantayan, love But anyway, syempre handa ako. Will you marry me? Yes, I will marry you, Aljon. Ngiti ni Alexa dito. Ibinalita nila sa kanilang mga kaibigan at kapamilya na sila'y engaged na. Agad naman nilang pinagplanuhan ang kasal at makalipas ang ilang buwan ay ikinasal na nga ang dalawa. Aljon anak, nagawa mo naman ba ang sinabi ko sa'yo? Wika agad ng ina ni Aljon nang malapitan nito ang kanyang yuniko iho. Ha? Ang alin po, ma? Yung sabi ko na kapag nasa altar na kayong dalawa ni Alexa, ay kailangan mong apakan ang paa niya para hindi ka maging under the saya sa kanya. Mahina namang natawa si Aljon at pinisil ang pisngi ng ina. Ma, lumang pamahiin na po yun. Tsaka, hindi naman po ako magpapa-under sa asawa ko. Huwag po kayong mag-alala.
Gusto pa sanang magsalita ng ginang pero hindi niya na nasabi dahil dumating na rin si Alexa. Nakabuko din sila agad ng bahay gamit ang parehas nilang mga ipon. At ang mga unang buwan nila bilang isang ganap na mag-asawa ay naging maayos naman. Pero ang lahat ay nagbago nang maabutan ni Alexa ang asawang si Aljon na nakikipag-usap sa kasamahan nitong si Sarah sa labas ng kanilang bakuran. "Oh, love, nandyan ka na pala." Sambit pa agad ni Aljon at hinalikan siya sa labi. "Oh, may bisita ka yata?" "Oh, yes, love. Siya nga pala si Sarah, kasamahan ko sa trabaho. Sarah, this is Alexa, my wife." "Oh, nice to finally meet you, Alexa." Nakangiting wika pa ni Sarah dito. "Well, ako, hindi." "Huh? Oh, ang ibig kong sabihin, ako din. Hindi ko alam na may kasama palang babae itong mister ko sa trabaho." Oh yeah, oo, matagal na. Mas nauna lang siya bilang isang pulis kaysa sa akin. Okay, aalis na rin naman ako. Nandito lang ako para kumustahin siya." "Ah, ganun ba? Wala ka bang contact number niya? Pwede mo naman siyang i-text, di ba? Nag-abala ka pa?" Okay lang, basta si Aljon." "Okay, sige, aalis na ako. Reyes, balik ka na lang sa opisina kapag gumaling ka na, ha?" "Really? By the way, Sarah, pero parihas na kaming Reyes eh. Mrs. Reyes kasi ako." "Oh, I'm sorry. I mean Aljon Reyes." Huli nitong saad saka umalis. Dumiretso naman agad si Alexa sa loob at sinundan rin ni Aljon. Maaga kaya tang nakauwi ngayon, love?" "Bakit? Nasorpresa ka ba dahil naabutan ko kayo ng sarang yun? Hindi ko yata alam na may kasamahan ka palang babae sa trabaho." "Hindi ko na sinabi dahil wala lang naman yun eh." "Really? Akala ko ba masama ang pakiramdam mo kaya nga hindi mo ako nagawang ihatid at sunduin eh. Kanina, pag alis ko, halos hindi ka na makaalis sa kama eh. Tapos ngayon na dumalaw lang ang sarang yun ay bigla kang nakatayo." "Love, natural. Antok na antok pa ako nung umalis ka. Tsaka masama naman talaga ang pakiramdam ko kanina eh." Tapos biglang naging okay? Kasi nakita mo na siya? Naku, kung alam ko lang, sana niluno ko na lang ang singsing at hindi na nag-yes. Totoo pala talaga ang kasabihan na kapag pulis, matulis. Huwag mo akong gagaguhin, Aljon Reyes, ha? Kung hindi, Kung hindi ano? Putlon dyan na ako ng alhoni mo. Basing ganahan ka, matuli og otro." "Ano?" "Search mo na lang yun kung gusto mong malaman kung ano ang sinasabi ko. Basta ngayon, dyan ka sa labas matulog." "Huh? Sa salas?" "Hindi, sa mismong labas ng bahay. May tent ako doon sa isang kwarto. Mag-tent ka." "Ano? Love naman." Pumasok naman agad si Alexa sa kwarto at inilak iyon. Sa huli, sa labas ng bahay nga natulog si Aljon. At nang tawagan siya ni Rico, ay hindi na sila nakapag-usap ng matulin dahil tawa lamang ito ng tawa sa kabilang linya. Kinabukasan naman, nang makapasok na sa trabaho si Aljon, ay tawa pa rin ng tawa si Rico habang kaharap ang kaibigan. "What? Tawa ka naman ng tawa dyan para talagang may nakakatawa?" Nakakatawa naman talaga eh. Akalain mo yun? Ang matigas at matapang na Aljon Reyes. Biglang umatras ang buntot sa isang utos lang ni Mrs. Nagalit siya eh. Ano pang magagawa ko? Nako, sana hindi mo nilang pinatuloy si Sarah. Kahit sino naman siguro magagalit, no? Kawawa naman kasi eh. Ilang minuto na din siyang doorbell ng doorbell. May dala pang pagkain ang tao. So, paano yan? Okay na ba kayo ni Alexa? Kanina kinausap ko siya pero wala pa ring imik eh. Baka mamaya pag uwi okay na kami. Kakausapin at susuyuin ko na lang siya ulit. Good luck pare. Tukso pa ni Rico sa kaibigan. Inagahan naman ni Aljon ang kanyang uwi kinahaponan
at sinundo ang asawa sa paralan. Sumakay naman ito sa kanya pero nanatili pa rin itong walang imik kahit nakarating na sila sa bahay. Love, ako na ang magluluto ngayon para sa hapunan natin. Saad ni Aljon na siyang tinanguan lang ni Alexa. Love, gusto mo bang masahiin kita pagkatapos kong magluto o bago tayo matulog? Habol pa niya. Bakit? Sino bang may sabi na dito ka na sa loob ng bahay matutulog ulit? Huh? Ibig sabihin, sa labas pa rin ako? Pero love naman, hindi mo ba ito nakikita? Itong mga kagat ng lamok sa makinis kong balat. Kaya nga nakita ko nga iyan kanina at naawa naman ako sa iyo. Kaya nga, here, ito, bumili ako ng katol. 3 karton yan, paniguradong patay ang lamok. Gustong matawa ni Aljon sa sinabing iyon ng kanyang asawa, pero pinipigilan niya dahil baka mas lalo pang lumala ang sitwasyon nila sa bahay. Oh, love naman, para namang ang laki ng nagawa kong kasalanan Bakit? Nagrereklamo ka na ngayon? Okay, sige, kung ayaw mo, ako na lang ang matutulog sa labas at ikaw na lang dito sa loob. Oh no, hindi, wag na, ako na lang doon sa labas. Mas okay nang malamukan ako kesa naman ikaw, diba? Naku, wag mo na akong binubula, Aljon Reyes. Sige na, magluto ka na para makapaghugas ka ng pinggan at mailak ko na ang pinto. Nang mga sandaling iyon ay wala nang makakapigil sa desisyon ng asawa. Kaya sa muli ay sa labas pa rin siya natulog. Tinawanan naman siyang muli ng kaibigang si Rico nang ikwento niya ditong muli ang tungkol sa katol na binili pa talaga ni Alexa para lang kahit papaano'y maging komportable siya sa kanyang paghiga sa labas. Well, at least, concerned pa rin siya sa iyo, diba? Binilhan ka pa niya ng katol. Tawa pa rin ni Rico sa kaibigan. Nagkakainis talaga yung tawa mo, pare Para bang ang saya-saya mong naghihirap ako ngayon Hindi ko talaga alam kung bakit ganoon na lang ang kaparusahan ko mula sa kanya Wala naman kaming ginagawang masama ni Sarah nang makita niya kami. Ay nako, ganyan daw talaga kasi pare. Kapag nag-asawa na, iisa lang ang patakaran. Asawa mo lang. Ayan kasi Okay, ang mabuti pa, sumama ka na lang sa akin ngayon. Mag-inom tayo. Tayong dalawa lang. Ako na ang bahala kay Alexa. Naku, wag na pare. At baka sa susunod, sa kalsada niya na talaga ako patulugin. Okay lang yan. Tayo lang namang dalawa At kilala naman ako ni Alexa noon pa. Sigurado ka Oo naman, ako ang bahala. Wala na ngang nagawa pa si Aljon, kundi ang sumama sa kaibigan. Nagpunta sila sa bagong bar at doon nag-inom. Napasarap naman ang kanilang kwentuhan, kaya hindi na nila alam kung ilang bote na ang beer ang kanilang naubos. Nang medyo malabo-labo na ang kanilang paningin, ay doon na biglang sumulpot si Sarah at tumabi agad kay Aljon. Oh, Sarah, anong ginagawa mo dito? Hirap na hirap ang sambit ni Rico dahil sa kalasingan. Well, sinundan kayo. Kayong dalawa Nagkakapagtampo kayo. Kapag ako may pera, niyayaya ko kayo. Pero kapag kayo nagkapera, kayo-kayo lang. Kasi hindi ka pwedeng sumama. Pinaparusahan na nga tong si Aljon dahil sa pagdalaw mo sa bahay nila What? Ganun ba? Ang OA naman pala ng misis nitong si Reyes. Kayong dalawa, lasing na. Okay, sige na. Rico, ihatid ko na muna si Reyes sa bahay nila. Maghintay ka na lang dito at tatawagan ko ang kapatid mo para kuhanin ka. No. Hindi pwede. Dito lang si... Hindi na nga natuloy pa ang sasabihin ni Rico dahil agad siyang bumagsak sa upuan at nakatulog. Doon na nakahanap ng pagkakataon si Sarah na ihatid si Aljon sa bahay nito. May choice naman siya dahil pwede niyang tawagan ang asawa ng lalaki. Pero mas pinili niyang ihatid ito
para mas galitin pa ang asawa nito. Pagdating sa bahay ay saktong nasa labas naman si Alexa na para bang hinihintay talaga ang pagdating ng asawa. Kaya doon na saglit na ginulo ni Sarah ang sariling buhok at tinanggal ang butones sa kanyang uniforme. Aljon, anong nangyari dito? Anong ginagawa mo dito? Oh, magandang gabi Mrs. Reyes. I'm sorry pero nag-inuman kasi kami sa bagong bar at nalasing siya kaya nagmagandang loob na akong ihatid si Aljon. Can you help me? Ipasok natin siya sa loob. Nope, hindi. Kaya mo nga siyang hinatid ngayon Kaya, I'm sure, kaya mo iyan papasok. Iyon naman agad ang ginawa ni Sarah. At ang ikinakunot pa ng noon ni Alexa ay kung bakit alam nito kung saan ang kwarto nilang mag-asawa dahil dumiretso ito sa silid. Sumunod naman agad si Alexa at dooy naabutan niya si Sarah na mismo ang nagtanggal sa sapatos ni Aljon pati na rin ang medyas nito. What the? Seriously? Baka gusto mong kuhainin na rin ang role ko bilang asawa niya? Sarkastikong saad ni Alexa. Ay, sorry. Baka kasi masukahan niya pa. Nagmamagandang loob lang naman ako. Okay, sige, aalis na ako. Tsaka kapag nagising siya, pakisabi na ako ang naghatid sa kanya dito and he's always welcome. Ngiti pa ng dalaga. Ngisi pa ha? Ngisi pa. Di ba bungian dyan ka karon? May sinasabi ka? Oo, magpabungi ka? Umalis ka na, alis! Nang makaalis na si Sarah, ay doon na nga gigil na tiningnan ni Alexa ang natutulog na asawa. At sa gigil nga'y, agad siyang kumuha ng isang tabo na malamig na tubig at walang pagdadalawang isip na ibinuhos dito. Nahimasmasa naman si Aljon kaya dali-dali niyang itinago ang tabo sa ibaba ng kama at nilapitan ng asawa. Love? Okay ka lang ba? Para bang nag-alala pa niyang tanong. Bakit? Wait, bakit ako nandito? Bakit? Saan ka ba dapat uuwi kapag lasing ka? Teka, love, nananaginip ba ako? Hindi! Gusto mo ba ng pruweba nang malaman mong hindi ka nananaginip? Alright, teka. At kukuha ako ulit ng isang tabong tubig at ibubuhos ko sa mukha mo. Huh? Love? At kukuha na rin ako ng gunting na ginagamit ko sa hardin natin para maputol ko yung ahas mo dyan sa baba. Wait, teka. Love, ano na naman bang kasalanan ko? Kasalanan mo? Eto ha, nag-alala ako dahil hindi kita makontak. Tapos, malalaman ko na si Sarah pala ang kasama mo? Huh? Si Sarah? Oo, mabait na Mr. Reyes. Siya lang naman ang naghatid sa iyo dito. At hindi lang yun. Magulo pa ang buhok niya at nakatanggal na rin ang mga botones ng kanyang uniforme. Anong ginagawa niyo ha? Pinairal mo na naman ba yung ulo mo sa baba? Sinusobi ko sa iyo. Baka bukas makalawa ay laman na kayo ng balita at ang headline, isang misis na guro pinutol ang talong ng kanyang pulis na mister. Ano? Love naman, mag-relax ka nga muna. Paano ako magre-relax, Aljon? Babae ang naghatid sa'yo dito. At ang malala, halata namang may gusto siya sa'yo Ni hindi ka man lang nagpaalam sa akin bago ka nagpunta doon? Ginagantihan mo ba ako? Love, wala akong iniisip na ganun, okay? Tsaka, paano nangyaring si Sarah ang naghatid sa akin? Kami lang naman ni Rico ang magkasama. Basta! Ayusin mo yung kama natin ha? At huwag kang mag-expect na lulutuan kita ng mainit na sabaw. Bahala ka dyan. Irap nito at iniwan na ang asawa sa loob ng kwarto. Kinabukasan na nagising din ang kaibigan ni Aljo na si Rico nang pasado 9:00 na ng umaga. Hindi na nito nagawang makapasok sa trabaho kaya nagpahinga na muna siya saglit. Sa kaniya pa tiningnan ang kanyang cellphone. Saglit pa siyang napakagat sa kanyang labi nang mabasa ang mensahe ni Aljon.
At sinabi nitong nasa kapahamakan ang buhay niya dahil hindi naniniwala si Alexa na sila ang magkasama kagabi sa inuman at hindi si Sarah. Dahil dooy, dali-dali namang umalis si Rico at buong tapang na nagpunta sa bahay ng kaibigan. Magandang umaga, Mare. Nasaan si pare? Nautal pa niyang sabi dito. Pumasok ka. Iyon naman agad ang ginawa ni Rico. At pagpasok ay ganoon na lamang ang pagkabigla niya nang makitang nakaluhod ang kaibigang si Aljon sa munggo. Gusto niyang matawa dito pero hindi na natuloy nang makita niya ang tigring aura ni Alexa. Now tell me, bakit ka nandito? Naghahanap ba ng kakampi tong magaling na pulis kong asawa? Ha? Oh, hindi naman sa ganoon, Mare. Kaya lang, nag-aalala din ako sa kanya dahil baka mag-away na naman kayo. Ang totoo niyan, kami naman talaga ang magkasama kagabi. Ha? Kayo? Bakit si Sarah ang naghatid sa kanya dito? Kasi sabi niya, kung tama pa rin ang pagkakaalala ko, ay sumunod daw siya sa amin. Nawalan nga din ako ng malay at baka siya rin ang tumawag sa kapatid ko para kuhanin ako sa bar. Talaga? At sa tingin niyo, bibilhin ko ang palusot niyong yan? Mari, wag mo nang pagalitan si pare. Ako naman talaga ang nagyaya sa kanya Ayaw pa naman sana niya, kaso pinilit ko siya. Oh, ikaw pala ang pumilit sa kanya? Ngayon, alam ko na. Ha? Wait, teka Mari, anong gagawin mo? Kumuha naman ng isang nigo si Alexa mula sa kusina at naglagay ng munggo doon. Total, kayo naman palang dalawa? Sige, magsama kayo dyan. Teka ha, at bibili ako ng alak sa labas para habang nakaluhod kayo dyan ay mag-inuman din tayong tatlo. Okay ba? Seryosong wika nito at umalis na. Diyos ko mabagin, kung bakit ba kasi isang tigre ang napangasawa mo pare? Ayan tuloy, laging nanganganib ang buhay mo. Pati ako nadamay. Narinig ko yun Tinig naman ni Alexa. Hindi na nga lang umimik si Rico at saka na muling nagsalita nang tuluyan ng makaalis si Alexa. Naku pare, pasensya na talaga Knock-out kasi talaga ako kagabi Ayan tuloy, nakahirit na naman si Sarah. Hayaan mo, pagsasabihan ko yun na wag ng lapit sa'yo. Ako din Rico. Oras na din siguro para pagsabihan ko din si Sarah. Para kasing nasasanay na siya Malayo pa ang lalakbayin ng pagsasama namin ni Alexa at hindi ko naman papayagan na sirain niya to. Isa pa, pasensya ka na din at nadamay ka pa dito. Ay, ayos lang pare. Ay naku, mabuti na lang din at nagpantalon ako. Diyos ko. Pare, ilang oras mo na ba itong ginagawa tunay ngang mapanganib na Mrs. Alexa. Isa pa, totoo ang pamahiin na sinabi ni tita sa'yo noong kasal niyo. Bakit hindi mo naman kasi inapakan si Mare? Luko-luko ka talaga. Pero oo nga no? Sana naniwala na lang ako. Wika nito na siyang ikinatawa na lamang din nila pareho. Maya-maya pa ay dumating na nga si Alexa na may dalang alak. Nagiinuman naman silang tatlo. Sinadya niya talaga iyon para malasing ang dalawa at sabihin nito ang totoo kapag nagtanong siya. At mula simula hanggang sa sila'y malasing ay ganoon pa rin ang kanilang sagot. Walang pagbabago. Ibig sabihin lamang, totoo ang sabi nilang sila lamang dalawa ang magkasama at sumunod lamang si Sarah at wala silang kaalam-alam. Dahil dooy, parang natauhan naman si Alexa, kaya nang hapong magising muli si Aljon, ay nakahanda na ang masarap na bulalo na hinanda niya pa talaga. Love, nasaan si paring Rico? Panimula niyang tanong dito nang maabutan niya ang asawa sa may kusina.
Tinawagan ko ang kapatid niya kaya sinundo niya si Rico dito. Okay, umupo ka na dito para makahigop ka na ng mainit na sabaw. Ngunit, imbis na makinig, ay para bang nabigla pa si Arjun sa tinura ng asawa. Kaya saglit siyang naging yelo sa kanyang kinatatayuan. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Ang sabi ko, maupo ka na. Love, ikaw na ba to? Nakabalik ka na ba sa katawan mo? Anong pinagsasabi mo? Bigla ka kasing bumait sa akin eh. Tsaka ipinaghanda mo na ako ngayon ng sabaw? Oh yeah, syempre. Ako ang naglasing sa iyo eh. Isa pa, simula uno hanggang katapusan ay consistent pa rin ang sagot niyo ni Rico. Kaya naniniwala na ako. Really? Naniniwala ka na? Na hindi naman talaga namin alam na susunod si Sarah? Yeah, naniniwala na ako. Pero ano ba talagang trip niyang Sarang yan? Babae din ako, Arjun. Kaya alam ko kung may pagtingin siya sa'yo. Gusto niya bang mag-away tayo at maghiwalay? Love, syempre hindi ko naman papayagan yun. Yeah, maski ako naman. Pero huling tanong, bakit alam niya agad kung nasaan ang kwarto natin nung hinatid ka niya dito? Pinapasok mo ba siya sa bahay natin? Ramdam ni Arjun na para bang nag-iba ang tono ng boses ng asawa. Kaya doon na siya napalunok. Hindi agad siya nakasagot dito dahil iniisip niya pang mabuti kung ano ang salitang bibitawan. Mas maingat na siya ngayon, gayong pwedeng panimula na naman iyon para manganib muli ang kanyang buhay. Ano? Sagot! Muling sambit ni Alexa na nooy nakapamwewang na. Love, I don't know. Baka nahalata niya lang agad. And nope, hindi ko siya pinapasok dito sa loob ng bahay natin. Bakit ko naman gagawin yun? Oo nga naman. Sige nga, sagutin mo. Bakit mo nga ba gagawin yun? Pabalik tanong sa kanya ni Alexa. At hindi na nga natiis pa ni Arjun ang ganoong sagutan nila ng asawa. Kaya lumuhod na siya sa harap nito at pinipilit ang pag-iyak. Kung ang Diyos nga nagpapatawad, ikaw pa kaya? Utang na loob. Pagod na akong umintindi sa mga away natin. Na halos lahat parang kasalanan ko. Ginagawa mo na nga akong utusan eh. Maraming nagsasabi na under the saya daw ako. Pero hindi ko na masyadong iniisip dahil asawa kita. So, sino-sino ba ang nagsasabi na under kita ha? Napapagod ka na ba sa akin? Oo, minsan. Napapagod na din ako. Kaya gusto ko na din talagang maghiwalay. Maghiwalay tayo? Ha? Oh no, hindi. Ihiwalay ang mga puti nating damit sa dikulor. Pagod na akong mapagalitan mo, love. Huwag mo nga akong niluluko, Arjun, ha? Sabi mo, maghiwalay tayo? Wala akong sinasabi. Ito naman, oh. Nope, hindi. Narinig ko eh. Ang tapang-tapang mo pa kanina, ah. Doon na nga niyakap mula sa likuran ni Arjun ang asawa at pinaulanan ng halik. Para bang nawala naman ang galit sa aura ni Alexa at hinarap ang asawa. I was just kidding. Sorry, love. Mahinaho niya ng wika. Ha? Totoo na ba yan? Oo naman. You know what? Bawal akong ma-stress ngayon. At isa pa, ayaw ko rin naman ng dagdag stress. Kabilin-bilinan pa naman sa akin ng OB na kailangan kong magpahinga dahil makakasama sa baby kapag hinayaan kong pagharian ako ng inis. Baby? Ang ibig mong sabihin? Buntis ka lang? At magiging ama na ako? I'm 6 weeks pregnant. Sa saya ay nawala ang hangover ni Arjun at agad kinarga ang asawa. Naiyak na rin siya bagay na tinawanan pa ni Alexa. Wait, bakit ka umiiyak? Iniisip mo ba na from tigre ay magiging dragon ako dahil buntis ako? Sort of.
Pero hindi iyon ang main reason. I'm just so happy. Finally, magiging ama na ako. Matagal din natin tong hinintay, love. At ayaw kong sayangin ang pagkakataong to. Mas aalagaan pa kita, kayong dalawa ni baby. Love, noon pa man ay inaalagaan mo na ako. Sorry kung naging OA ang mga reactions ko at feel mo na pinaghihigpitan kita. Hindi lang kasi ako sanay na may nilalapitan kang babae Lalo pat medyo clingy din yung sarang yun. Pero I promise, from now on, susubukan ko nang intindihin ang lahat para hindi nila masabi na ina-under kita. No, just keep doing that. Gusto ko at choice kong magpa-under sa'yo. Mahal kita at asawa kita. Wala akong pakialam sa kung ano man ang sasabihin ng iba. Under the saya ako, so what? Sila rin naman sa mga asawa nila. And one more thing, willing akong maging sunod-sunuran mo para lang mapasaya ka. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Natapos ang lahat sa isang masuyong halik na agad pinagsaluhan ng dalawa. Masaya naman ang mga co-teachers ni Alexa nang malaman nito ang magandang balita. Samantalang si Aljo naman agad sinabi sa kaibigang si Rico ang pagbubuntis ng kanyang asawa. Si Rico na rin mismo ang nag-anunsyo sa buong opisina kaya ang lahat ay masaya maliban na lang kay Sarah na parang hindi maipinta ang mukha dahil sa inis. Ay naku pare, hindi masaya si Sarah. Nakausap ko na yan. Pero mukhang pinaglihi ng bato. Matigas ang mukha Kausapin mo kaya para matauhan. Iyon naman agad ang ginawa ni Aljon at nilapitan si Sarah nang matyempuhan niyang mag-isa ito. Oh, mag-isa ka yata dito. Panimula niya. Wala. Nagpapahangin lang. Oh, congratulations nga pala Reyes. Finally, you're a dad now. Oh, thank you Sarah. Kinausap ka daw ni Rico? Yeah, nahihiya nga ako Pero since nakapagpasya na ako at bago ako mag-impake at lumipat sa ibang destinasyon, ay ngayon ko nasasabihin sa iyo na gusto kita. You know Reyes, noon pa man ay gusto na kita. Nakakahiya mang aminin pero may mga pagkakataon na iniisip kong buwagin kayo ni Alexa. But things end up differently. Ang hirap niyong gibain. Sobrang tatag ng pagsasama niyo. Kaya ngayon pa lang suko na ako. Hindi rin naman tama ang ginawa kong yun So I'm sorry. Oh, ayos lang yun Sarah. Ang importante may natutunan ka sa nangyari. Pero teka, plano mong magpadestino sa ibang lugar? Yeah, mamaya ay sasabihin ko na iyan kay boss. Pakisabi na rin kay Alexa, pasensya na at congratulations. Tumango naman si Aljon at nginitian ang dalaga. Nakarating naman ang sinabi ni Sarah kay Alexa dahil siya mismo ang nagsabi niyon. Naiinis man pero mas pinili ni Alexa na intindihin ang dalaga. Para sa kanya'y mas okay pa rin ang buhay kapag walang kaaway. Bukod doon, ang importante ay nalaman na nito kung ano ang tama sa mali. Hindi na rin masyadong apektado si Aljon sa mga naririnig niya na under the saya siya sa asawang si Alexa. Dahil naniniwala siya na basta't masaya lang ang kanyang asawa ay handa siyang maging tagasunod dito. At makalipas ang saktong 9 na buwan ay kabuwanan na ni Alexa. Certified aligagang asawa naman si Aljon at mas kabado pa ito sa asawa kahit hindi naman siya ang manganganak. Aljon! Rinig niyang tawag ng asawa sa kanya. Love, what's wrong? Tatawag na ba ako ng ambulance? Lalabas na kaya si baby? Okay, teka. At kukunin ko na ang mga gamit ninyo para nakahanda na. Aray, pakibilisan love. Gusto ko nang umiri.
Oh no, wag dito. Wag. Teka. Wag ka na munang lalabas, baby. Tarantang wika nito. Ilang sandali pa'y dumating naman ang ambulansya at isinakay na doon si Alexa kasama si Aljon. Hindi naman nawala si Aljon sa tabi ng kanyang asawa at mas lalo pang bumuhos ang mga luha sa kanyang mga mata nang makarga na sa wakas ang anghel na kamukhang-kamukha niya. Ang daya. Ako ang nagbuntis ng 9 na buwan, tapos sa'yo lang magmamana? Irak ngunit pabirong wika ni Alexa sa asawa. Love, ganyan daw kasi kapag mas nag-effort ang daddy sa paggawa sa baby. Pilyong sagot naman ni Aljon sa kanyang asawa. 1 linggo lamang silang nanatili sa ospital at nakalabas din agad. Dinaig naman ni Alexa ang isang rena dahil kahit galing pa sa trabaho si Aljon ay ito pa talaga ang naglalaba, naghuhugas ng plato, naghahanda at kung minsay nag-aalaga sa bata. Abot hanggang langit naman ang saya at pasasalamat ni Alexa dahil kahit maldita siya minsay, nakatagpo pa rin siya ng maintindihin at responsableng asawa. The end. Oh my kulay, ang ganda. What a fun story. Ay nako, natawa ako sa kaibigan na si Rico. Very nice story. I enjoyed narrating this one. Kaya lang, masakit sa lalamunan yung galit na voice. You know, I have to force my voice na galit talaga para makuha yung emotions and expressions. I like this story kasi in reality, maraming mag-asawa na ang husband ay under the saya, right? Alright, sa mga under the saya dyan, kaway-kaway ninyong lahat. Alright mga kakulay, mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, if you enjoyed this story, please like, comment, share, and subscribe. Thank you all my subscribers and listeners. Thank you Regine for writing this fun story. This is Ethel McMenamin saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story.